ang mga katangian ng tunay na mananampalataya. Pag-aralan po natin ito mula sa Ephesians chapter 6 verse 21 hanggang 24. Ang huling 4 na talata sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ang mga salitang Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English naman ay itong New King James Version. Sa pag-aaral po natin sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso bilang isang iglesia, ang Efeso na bilang isang church. Nawa po ay nagkaroon tayo ng higit na pagkaunawa sa mahalagang bagay tungkol sa Amang Diyos, tungkol sa kaligtasang tinanggap natin sa pamamagitan ni Jesus, at tungkol sa buhay Kristiyano bilang paglalakbay at may kasamang pakikipagdigma sa mga pakana ng dyablo. Bago po natin talakayin ang mga talatang ito, itong verse 21 hanggang verse 24, balik-aral o balik-tanawin natin ang ilang mahalagang napag-aralan natin sa aklat ng Efeso. Narito po ang ilang mga highlights. Una, tamang pamumuhay at tamang doktrina. Sa chapters 1 to 3, itinuro yung doktrinang dapat nating paniwalaan, yung tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, ang Panginoong Hesus, at yung tamang pagkilala din po sa Espiritu Santo. Kung ang Ama, siya ang pumili at nagtalaga sa atin bilang mga pinagkalooban tayo na kanyang maging mga anak, ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan niya, hindi dahil sa mabuting gawa natin, no, kundi sa pamamagitan ni Hesus, sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus, ayon sa kabutihan ng kalooban ng Diyos, tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak din ng Diyos. So, ang Ama ang pumili, ang Ama ang nagtalaga, si Jesus naman, sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng katubusan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Then yung Espiritu Santo naman, yun ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos hanggang sa makamta natin yung lubos na kaligtasan. And yan yung babasa natin sa chapters 1 to 3. Pagdating sa chapters 4 to 6, itinuro naman sa atin na ang buhay na dapat meron ang lahat ng nakay Kristo. Ano ba yung dapat na paraan ng pamumuhay ng taong nakay Kristo? Dapat nakakabit sa tamang aral, nakakabit sa tamang doktrina. Kaya po hindi mapapaghiwalay yung pagkakaroon ng tamang pamumuhay at tamang doktrina. Yan yung isang highlight. Kalawa, sino mang nakay Kristo ay may biyaya, mga tagapagmana ng lahat. Paulit-ulit nating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo na yung mga salitang kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, or kaya sa pamamagitan ni Kristo. Paulit-ulit yan, yung in Him, in Christ, para po mabigyang diin yung mga pagpapala at biyaya ay makakamit lamang natin hindi dahil sa anumang gawa natin o kaya dahil karapat-dapat tayong tumanggap, kundi ang lahat natanggap natin dahil kay Kristo. Dahil tayo ay na kay Kristo. Pinili ng Diyos, inampon ng Diyos, tinubos sa kasalanan, pinatawad, inayos yung relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. Mga naging tagapagmana, pati nga yung pagkatawag sa atin sa pananampalataya at paglilingkod, lahat po ng yan dahil tayo ay na kay Kristo. Yung mga biyaya. Number 3, ang layunin ng bawat Kristiyano at layunin ng church ay ang maipahayag sa ating pamumuhay ang tungkol sa mabuting balita ni Kristo, ang Ebanghelyo. Tungkol naman ito sa preaching the gospel, making disciples. Yun bang hindi lang po literal na pagbabahagi ng Biblia o kaya ng mga talata sa Biblia, kundi nakikita din sa ating pamumuhay yung mga aral na yun na ating natutunan. Kung paano magpatawad bilang mga pinatawad ng Diyos. Nakikita yun sa ating pamumuhay. Kung paano makipagkasundo bilang mga pinagkasundo tayo ni Jesus sa Ama. Na nakikita sa atin ang kapayapaan ni Kristo. Nakikita sa atin kung paano makipaglaban sa kasalanan
at kung ano ang klase ng relasyon na meron tayo sa loob ng ating pamilya at maging sa pagkipag-ugnay natin sa ibang tao. Number 4, kaapat, ang buhay Kristiyano ay isang paglakad o paglalakbay. Ang buhay pala natin ito bilang mga mananampalataya ay hindi nakahinto, hindi nakatigil na kalagayan, kundi isang aktibong paglalakbay. Isang sadyang paglalapat ng ating mga natutunan mula sa Biblia. Na tayo po ay hinihikayat na mamuhay sa pag-ibig ng Diyos, mamuhay sa pag-ibig ni Kristo. Na tayo ay hinihikayat na lumakad sa liwanag ng katotohanan, mamuhay ng may karunungan, yung bang hindi padalos-dalos, kundi may paggabay ng Espiritu. Meron ding o nakikitaan din ng paggamit ng mga kaloob. Nakikitaan din ng bunga ng Espiritu. Sino man tayo, tayo man ay asawa o kaya tayo man ay anak or tayo man ay magulang, tayo man ay katrabaho o kaeskwela, sino man tayo, nakikitaan ng bunga ng Espiritu. At marami pa po tayong tinalakay sa aklat ng Efeso. Ilan lang po itong mga nakasulat dito. Kumbaga highlights lang na madali nating matandaan. At nawa nga po, dahil sa dami ng ating napag-aralan, nawa marami din sana tayong hindi makalimutan. Sa ngayon po, sa huling 4 na talata, itong verse 21 hanggang 24, tingnan natin yung malalim na kahulugan ng bahagi ng sulat na ito ni Pablo na hindi lang bilang pagbati o kaya paalam o kaya closing remarks niya kasi mga huling talata na ito. Hindi lang yan, kundi makita natin kung anong klaseng katangian meron ang tunay na mananampalataya. Paano ba dapat, kung tayo ay mga mananampalataya, paano ba tayo dapat makitungo sa ating kapwa? Anong uri ng relasyon at buhay na ugnayan ang dapat nating panatilihin kay Jesus? Sa last 4 verses na ito, tinuturuan pa din tayo kung ano yung inaasahan ng Diyos na dapat na katangian ng mga tunay na mananampalataya. Sa unang punto at ang unang katangian, maging tapat na lingkod tulad ni Tikwico. Sa verse 21, at upang malaman din ninyo ang mga bagay tungkol sa akin at ang aking kalagayan. Si Tikwico ang siyang magsasalaysay sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sa talatang ito, pinapakilala ni Apostol Pablo si Tikwico bilang kanyang kinatawan dito sa mga taga-Efeso. Na si Tikwico ay magbibigay ulat, will make all things known to you sa mga taga-Efeso. Meaning, pinagkatiwalaan ni Apostol Pablo na magsalaysay ng mga bagay tungkol sa kanya, ano ba yung kanyang kalagayan, tungkol sa kanyang ministeryo, at maaring pati na rin itong sulat na ito mismo. May kumpiyansa si Pablo na gagawin ni Tikwico yung ipinapagawa sa kanya na ipaalam sa mga taga-Efeso yung mga dapat nilang malaman kasama na yung mga nararanasang paghihirap ni Pablo sa bilangguan. Paano ba ipinakilala ni Apostle Paul itong si Tikwico? Sa dalawang paraan po. Una, siya na aking minamahal na kapatid. Ibig sabihin, hindi lang sila magkatrabaho, hindi lang sila magkasama, kundi sila ay magkapatid sa pananampalataya. Hindi lang basta kamanggagawa niya si Tikwico, kundi meron silang relasyon. Hindi lang functional, kundi relational at spiritual na relasyon bilang bahagi ng pamilya. Beloved brother. At ang ikalawang pagpapakilala ni Pablo, tapat na lingkod. Faithful minister. Hindi sinabing magaling na lingkod, mahusay na lingkod. Hindi rin sinabing sikat na lingkod, kundi tapat na lingkod. Sa ministry po, halimbawa sa music ministry, sa preaching ministry, or kaya sa discipleship,
maging sa mga pangangasiwa ng mga local churches or sa pangangalaga ng sambahayan ng pamilya at sa pamumuhay bilang Kristiyano o yung pagsunod kay Kristo, maraming may talento. No? Marami ang may kakayahan, pero hindi lahat tapat. Hindi lahat ay faithful. Ang salita pong tapat, nangangahulugang mapagkakatiwalaan, consistent, hindi pa bago-bago. Faithful minister. At ang sabi pa ni Pablo, in the Lord. Minamahal na kapatid at tapat na lingkod sa Panginoon. Yung katapatan ni Tyquico, hindi lang kay Pablo, hindi lang sa mga taga-Efeso, kundi higit sa lahat, para sa Panginoon. Ito yung diin ng talata. Tapat na lingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang paglilingkod hindi nakabase sa tao, kundi nakabase sa kanyang relasyon sa Panginoong Hesus. Sa Bagong Tipan po, sa New Testament, makikita natin si Tyquico bilang kasamang manggagawa ni Pablo. Pinagkakatiwalaan sa mga mahalagang gawain at tagapagdala ng sulat at balita sa particular, kunyari, sa Colossus, sa Efeso. Maring hindi siya kasing galing ng iba. Maring hindi siya kasing sikat tulad ng ibang manggagawa. Pero si Tyquico ay consistent. Maaasahan sa anumang gawaing ibinibigay sa kanya at inaasahan sa kanya. Para siyang isang tao na inutusan mo ng mahalagang bagay. Halimbawa, malaking pera o kaya mahalagang dokumento. Hindi mo yun basta ibibigay sa kung sino-sino lang, kundi ibibigay mo yun sa isang taong tapat. O kaya para kang isang pinagkatiwalaan ng iniwanan ng bagay o mahalagang gamit at ari-arian ng iyong amo. Ang tanong, hindi yung gaano ka katalino, gaano ka ka-talented, kundi yung katiwala po, yung mabuting katiwala po ay maasahan ba? Kahit walang nakatingin na amo, kahit walang nagbabantay. Kahit wala bang nakatingin sa atin, tapat ba tayo? Si Tyquico kasi, sa paningin ni Pablo, isang tapat na lingkod sa Panginoon. Meaning, isang responsable, may integridad sa ministry. Kaya kung ilalapat po natin ito sa ating sarili, sa mga gawain, maliliit man yan, mahalaga man, malalaki man, sa anumang gawain, tapat ba tayo? Kapag walang nakakakita sa atin, nananatili pa rin ba yung katapatan natin? Sa mga responsibility, maging sa mga inaasahan sa atin sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating iglesia, maasahan at tapat ba tayo? Faithful ba tayo sa Panginoon? Suriin po natin yung ating mga puso. Suriin natin yung intention natin. Ginagawa ba natin yung mga ginagawa natin para sa kasikatan? O kaya para sa matatamo nating impluensya o kapangyarihan? Or tapat ba tayong lingkod para sa Panginoon? Tandaan po natin na mas mahalaga sa Diyos ang katapatan kaysa kakayahan. O kaya mas binibigyan din ng Diyos yung katapatan at yung tunay na mananampalataya po, nakikilala sa kanyang katapatan sa Panginoon. Katapatan na nananatiling tapat kahit walang nakakakita. At katulad ni Tyquico, tayo din po ay tinawag na maging tapat na lingkod para sa Panginoon. Pero hindi po nagtatapos doon. Dahil tayo rin tinawag para maging pagpapala sa iba. Paano ba tayo dapat makitungo sa ating kapwa? Ikalawang punto at ikalawang katangian ng tunay na mananampalataya, maging tagapagpalakas ng iba. Verse 22, isinusugo ko siya sa inyo, ang tinutukoy pa rin ni Apostle Paul ay si Tyquico, para sa bagay na ito, upang malaman ninyo ang mga bagay tungkol sa amin at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. So, talata pong ito, malinaw yung layunin kung bakit isinugo ni Apostle Paul si Tyquico. May dalawang dahilan. Una, upang ipaalam yung kalagayan ni na Pablo sa mga taga-Efeso.
Sabi dito, that you may know our affairs. Katulad ng sinasabi niya sa verse 21. Yung ikalawang dahilan kung bakit niya isinugo upang pasiglahin ang inyong mga puso, and that He may comfort your hearts. Ito yung mas malalim na layunin kung bakit isinugo ni Pablo si Tyquico. Hindi lang dahil sa impormasyong kanyang dala. Hindi lang para magbigay update lang, kundi maging tagapagpalakas siya ng iba, ng mga taga-Efeso. Dahil yung salita pong pasiglahin o kaya salitang comfort, nangangahulugang palakasin ang loob, patibayin ang puso, magbigay ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ibig sabihin, yung pagdating ni Tyquico sa Efeso, yung presensya niya, pati yung dala niyang mensahe, merong layunin na patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Patatagin ang pananampalataya ng buong iglesia. Pasiglahin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, magbigay lakas, magbigay ng encouragement. Bakit kailangan nilang ma-encourage? Alalahanin po natin yung sitwasyon nila noon. Si Pablo nasa bilangguan. Yung church sa Efeso, maaaring nag-aalala. Yung isa sa mga leaders nila, nakakulong. So, maaaring pinanghihinaan ng loob. Kaya isinugo si Tyquico para palakasin ang kanilang espiritu, para pasiglahin ang kanilang puso. Kaya po, sa gitna ng pagsubok, kailangan ng iglesia, kailangan ng church, ng mga taong bumubuo, nagpapatibay, hindi naninira. Kailangan ng mga taong nagpapalakas, hindi nagpapahina. Ang tunay na mananampalataya po, ginagamit ng Diyos para palakasin ang iba, hindi para pahinain. Ang Christian life, hindi talaga solo journey. Kung paglalakbay itong buhay Kristiyano natin, hindi ito solong paglalakbay, kundi kailangan din natin ang iba. Kailangan natin ang iba para palakasin tayo at tayo din naman para makapag-encourage tayo sa iba. Ang pag-encourage po, ang ganitong gawain, mababasa natin yan sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Halimbawa, dito po sa unang Tesalonica chapter 5 verse 11. Pasiglahin ninyo ang isa't isa. Patibayin ang isa't isa. Sa Hebreo 10 verse 24 at 25, gisingin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Palakasin ang loob ng isa't isa. Dito sa Romans chapter 1 verse 11 hanggang 12, upang mapatibay kayo, upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa. Ibig sabihin po, ang pagpapalakas ng loob at pananampalataya ng isa't isa, normal na bahagi ito ng buhay Kristiyano. Kaya kailangan natin ang ibang mga kapwa mananampalataya. Sa loob po ng iglesia, may dalawang uri ng impluensya. Una, yung nagpapalakas ng loob. At yung ikalawa, yung mga nagpapahina ng loob. Ibig sabihin nito, hindi neutral yung ating mga salita. Sa loob ng church, sa loob ng isang community, hindi neutral yung ating mga pagkilos. Laging may epekto sa iba. Ano man yung sabihin natin, ano man yung ikilos natin, lagi itong may epekto sa iba. Parang apoy. Kapag dinagdagan mo ng kahoy na panggatong, lalakas yung apoy. Pero kapag binuhusan mo ng tubig, mamamatay yung apoy. Hindi neutral. Laging may epekto sa iba. Ganon din yung puso o kalooban ng tao. Ngayon, ang tanong, saan tayo kabilang? Kung merong dalawang influence, saan tayo kabilang? Kapag ba dumating yung presensya natin, kapag ba nakisalamuha tayo sa iba, nakakapagpalakas ba tayo ng loob ng iba? O nakakapagpahina? Ang mga sinasabi ba natin, yung mga lumalabas sa bibig natin, maging yung paraan ng pagkilos natin, yung mga gestures natin, kahit mga maliliit na gestures natin, nakakapagpatibay ba yan ng loob ng iba? Nakakapagpatatag ba ng kanilang pananampalataya at paglilingkod? Yung presensya natin, nagbibigay sigla, nagbibigay ginhawa ba sa iba? Sabi nga po sa Kawikaan chapter 12 verse 25,
nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa. Ngunit, ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Maraming mga bagay na po yung nagpapabigat sa puso ng tao. Maraming nagpapabalisa. Maraming nagbibigay anxiety. Nawa po, maging maingat tayo sa pagbibitaw ng ating pananalita. Tandaan po natin yung paalala dito. A good word makes it glad. So, sa pananalita pa lang natin, pwede tayong makabuo. Pero pwede din tayong makasira. Kaya maging maingat. Pwede tayong makapagpagaan. Pero pwede din tayong makapagpabigat. Pwede tayong makapagpasaya sa pananalita pa lang natin, pero pwede din palang makapagpalungkot. Ngayon, saang panig tayo sa dalawang impluwensya na yun? Mayroon bang sadyang pagsisikap sa ating puso na maging katuwang sa pagpapatatag ng kalooban ng ating kapwa? At sadya ba tayong naglalaan ng lakas, ng kakayahan, ng panahon para maging daluyan ng pag-asa at maging inspirasyon sa iba? Ngayon, paano ba natin mapapalakas ang iba? Panalangin natin sila. Kung may pagkakataon, sa makakagawa ng paraan, kumustahin, pakinggan, at ibahagi sa kanila ang salitaan ng Diyos sa wastong paraan at sa tamang pagkakataon. Tandaan din po nating ang pagpapalakas, hindi lang pagpapasaya, hindi lang basta pagbibigay good vibes lang, kundi pagpapatibay ng puso ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po pagkonsinti sa mali ang pagpapalakas, kundi encouragement na dapat ay nakaugat sa katotohanan ng Diyos. Kaya po kapag may pagkakataon, magpatotoo tayo sa ating pananampalataya. Kapag may pagkakataon, halimbawa sa mga gawaing pagtitipon natin sa mga lokal o kaya sa mga small group na sasamahan natin o kaya sa mga one-on-one na pag-usap natin sa kapatid, huwag tayong mahihiya. Ang tunay na mananampalataya po, instrumento ng Diyos para patatagin ang puso ng iba, para pasiglahin ang puso ng iba sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan, lalo na yung mga nabibigatan, nababalisa ang puso. Kung tayo po ay tinawag na maging tapat na lingkod at tagapagpalakas ng iba, ano naman yung dapat makita sa ating personal na pamumuhay? Anong klaseng buhay ang nais ng Diyos na makita ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang mga anak? O ano naman yung buhay na kinalulugdan ng Diyos? Sa ikatlong punto ng ating aralin, ang ikatlong katangian ng tunay na mananampalataya, mamuhay sa kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Sa verse 23, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sa talata pong ito, makikita natin ang isang panalangin o kaya pagpapala ni Pablo. Ito yung benediction ni Pablo para sa mga mananampalataya. Hindi ito utos, kundi isang deklarasyon at panalangin na yung mga pagpapalang ito ay maranasan ng mga kapatid, ng buong iglesia. Tatlong mahalagang bagay ang binanggit dito ni Pablo na dalangin niya na maranasan ng buong iglesia. Una, kapayapaan nawa sa mga kapatid. Peace to the brethren. Ang kapayapaan dito hindi lang kawalan ng problema. Hindi lang yan basta kawalan ng gulo o kaya tahimik na sitwasyon, kundi kapayapaan sa Diyos at kapayapaan sa kapwa, kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po ay tumutukoy sa pagiging buo ng relasyong meron tayo sa Diyos at sa isa't isa. Yung bang naging kakampi na tayo ng Diyos. Nasa Diyos na tayo. Nagkaroon na tayo ng maayos na relasyon sa Diyos at sa kapwa. Yung nasirang relasyon dahil sa kasalanan, naayos na, na-restore na dahil kay Kristo. Na ipagkasundo na tayo sa Diyos
at sa isa't isa. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Romans chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan yung una, no? Kapayapaan nawa sa mga kapatid. Ang ikalawang binabanggit dito at pag-ibig and love. Hindi lang ito emotional or emotion na nakabase, kundi pagkilos, pag-ibig na handang magsakripisyo, isang aktibong pag-ibig na nakaugat sa Diyos at sa Kanyang salita. Yan yung pag-ibig na tinutukoy dito. Pag-ibig na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Pag-ibig na bunga ng tunay na relasyon o pakikipag-ugnayan kay Kristo. At ikatlong binabanggit niya dito, pananampalataya o faith. Yung faith, pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita at hindi pa natin lubos na naunawaan agad ang lahat. Meron na tayong pagtitiwala. Ito po ay pananalig sa salita ng Diyos at patuloy na pagdepende sa kalooban, sa paraan, at sa tulong ng Diyos. Yun yung faith. Ang mahalagang maobserbahan natin sa talatang ito, yung tatlong binabanggit niya rito, hindi yan magkakahiwalay. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya. At lahat po ng yan, kapayapaan, pag-ibig na pananampalataya, ayon pa din sa talatang ito, mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Yung kapayapaan, pag-ibig, pananampalataya, hindi gawa ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos, mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Hindi galing sa sarili, kundi bunga ng ating relasyon o ugnayan sa Diyos. Ang tunay na buhay Kristiyano, makikita sa kapayapaan, na makikita sa pag-ibig at pananampalatayang nagmumula sa Diyos. So, suriin po natin yung ating mga sarili. May kapayapaan ba tayo sa Diyos? May kapayapaan ba tayo sa ating kapwa? Nakikita ba sa buhay natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig? May buhay ba o kaya may bunga ba yung ating pananampalataya? Suriin po natin yung ating mga sarili. Kung yung sagot po natin wala, baka kailangan nating ayusin yung ating relasyon sa Diyos. Kung ang sagot natin ay wala tayong kapayapaan, hindi nakikita yung sa buhay natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi tayo nakikita ng bunga sa ating pananampalataya, baka kailangan nating lumapit muli sa Diyos. At sa ating paglapit, hindi ibig sabihin mawawala yung lahat ng ating mga problema. Sa ating paglapit, hindi ibig sabihin magiging perpekto na tayo, kundi sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema at alalahanin, makakaranas tayo ng kapayapaan. Makakaranas tayo ng pag-ibig na may pananampalatayang nagmumula sa Diyos. Ang tunay na mananampalataya po, namumuhay sa kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Hindi dahil sa sarili, kundi dahil sa Diyos na kumikilos sa Kanya. At sa huli, ano yung pinakatunay na sukatan ng lahat? Kung may kapayapaan, kung may pag-ibig at pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya, ano yung pinakaugat ng lahat ng ito? Ano yung pinakapuso ng lahat ng ito? Sa kasunod na punto po, sa patuloy na paghahayag sa atin ng Biblia, ng mga malalalim na hamon bilang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung ika-4. Panatilihin ang pag-ibig na hindi kumukupas kay Kristo. Sa verse 24, ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Jesucristo. Sa huling talata ng sulat, tinapos ni Pablo yung kanyang mensahe sa isang pagpapala. Ngunit merong mahalagang kondisyon na binanggit. Hindi lang niya sinabi na ang biyaya naway sumainyo, kundi ang sabi po, ang biyaya o grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Ibig sabihin, ang biyaya o grace na tinutukoy dito na kaugnay o yung
yung mapapasa kanila o tatanggapin ay nakaugnay sa isang mahalagang katangian. Ang tunay at nananatiling pag-ibig kay Kristo. Diyan nakaugnay yung biyaya. Ang sentro po ng talatang ito, mayroong pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po pag-ibig sa church, no? O kaya pag-ibig sa gawain. At hindi lang din pag-ibig sa kapwa. Maaaring kasama yung mga yon. Pero higit sa lahat, pag-ibig kay Kristo mismo. Merong pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Ito yung pundasyon ng lahat. Sabi nga ni Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, unang Korinto chapter 16 verse 22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa ating Panginoon, sabi ni Pablo, sumpain siya. Dito sa Efeso, ang pinakadiin ng verse na ito, pag-ibig na di kumukupas. No, love in sincerity. Meaning, pag-ibig itong tunay. Dalisay na pag-ibig. Hindi nasisira, hindi pansamantala. At hindi pag-ibig na nakadepende sa emosyon o kaya nakadepende sa sitwasyon. Kundi pag-ibig na nananatili. Hindi kumukupas. Ano man yung sitwasyon. May pagsubok man, mahirap man yung kalagayan. Ang katangian po ng isang tunay na mananampalataya ay ang pagkakaroon ng pag-ibig sa Panginoong Hesus na hindi kumukupas. Paalala ito sa atin kasi marami sa atin mainit sa simula. Pero habang tumatagal, lumalamig, kumukupas. Sa pangangaral mismo ng Panginoong Hesus, ganito ang kanyang sinabi. Pakinggan po natin. Mateo chapter 24, verse 12 hanggang 13. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa John chapter 14, verse 15, ganito ang nakasulat. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin po, ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay nananatili at nakikita sa pagsunod sa kanyang mga utos. Iniibig ba natin o minamahal ba natin si Kristo at ang pag-ibig ba natin ay hindi kumukupas? Kumusta po ang pag-ibig mo kay Kristo ngayon? Mas mainit ba yan kaysa dati? O malamig? Lumamig? Kung lumamig po, bumalik ka sa Panginoon. Kung mahina, palaguin mo. Pero kung matatag, panatilihin mo po yan. Ang tunay na mananampalataya, makikilala sa pag-ibig na nananatili o pag-ibig kay Kristo na hindi kumukupas. Ano po yung panalangin para sa kanila ni Apostol Pablo? Ang biyaya naway sumakanilang lahat. Ang ibig sabihin ng biyaya o grace naman, ito yung patuloy na pabor mula sa Diyos. Kalakasan at tulong na nanggagaling sa Diyos. Para sa lahat ng mayroong pag-ibig na hindi kumukupas. Pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman ibig sabihin na kailangang maabot natin yung perfectong pag-ibig, no? Hindi ibig sabihin na kailangang maabot natin yung perfect love bago tayo tumanggap ng biyaya, kundi yung tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos, makikilala sa kanyang patuloy na pag-ibig kay Kristo. Kaya po, para mapasa atin yung biyayang tinutukoy dito, panatilihin po natin hanggang wakas yung pag-ibig natin kay Kristo. Ibig sabihin, hindi dapat kumukupas yung ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus para mapasa atin din yung biyayang tinutukoy dito ni Apostle Paul. Mula sa katapatan, pagpapalakas ng iba, pamumuhay sa tamang relasyon sa Diyos, hanggang sa pag-ibig na nananatili kay Kristo, lahat ng yan humahantong sa isang tanong. Ano ngayon yung kabuuang aral? Matapos na ipaalala sa atin, matapos na mapag-aralan natin yung tungkol sa
pagiging faithful na minister, tungkol sa pagpapalakas ng iba, tungkol sa pamumuhay na may tamang relasyon sa Diyos, hanggang sa pag-ibig na nananatili kay Kristo. Ano yung mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito? Mga kapatid, sa Ephesians chapter 6 verse 21 hanggang 24, nakita natin yung apat na malinaw na hamon sa pagiging mananampalataya. Na kahit sa pagtatapos ng sulat ni Pablo, hindi lamang pagbati yung kanyang iniwan, kundi mga malalalim na katangian ng tunay na mananampalataya. Sa apat na talatang ito, inihayag ng salita ng Diyos yung apat na mahalagang katangian ng mananampalataya. Una, maging tapat na lingkod. Ang Diyos hindi lamang po tumitingin sa kakayahan, kundi tumitingin siya sa katapatan sa paglilingkod. Ang tunay na mananampalataya dapat maasahan, consistent, nananatiling tapat kahit walang nakakakita. Number 2, maging tagapagpalakas ng iba. Ang buhay Kristiyano hindi para sa sarili lang, hindi solo journey lang. Tayo po ay tinawag upang maging daluyan ng lakas, maging daluyan ng pag-asa, at pagpapatibay ng pananampalataya ng iba. Number 3, mamuhay sa kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Ang mga pagpapala pong ito, hindi gawa ng tao, kundi kalooban ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Ang tunay na mananampalataya, nakikitang namumuhay sa tamang relasyon sa Diyos at tamang relasyon sa kapwa. Number 4, panatilihin ang pag-ibig na hindi kumukupas kay Kristo. Ang pinakapuso ng lahat ay yung tunay, totoo, at nananatiling pag-ibig kay Kristo. Hindi pansamantala. Pag-ibig na hindi nagbabago, kundi nananatili hanggang wakas. Yan yung hindi kumukupas na pag-ibig kay Kristo. Sa kabuuan po ng Ephesians chapter 6 verse 21 hanggang 24, nagtuturo sa atin na ang tunay na mananampalataya may katapatan sa paglilingkod, may puso para sa kapwa, namumuhay sa biyaya ng Diyos at may hindi kumukupas na pag-ibig kay Kristo. So mga kapatid, hindi sapat na nananatili lang na tagapakinig lamang tayo ng salita ng Diyos. Hindi rin yan sapat na tayo ay bahagi ng isang church o iglesia. Nakikinig nga tayo ng salita ng Diyos. Bahagi nga tayo ng isang church, pero hindi naman natin ginagampanan yung ating mga tungkulin. So ang tanong po, tapat ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Nagiging tagapagpalakas ba tayo ng iba? Nakikita ba sa atin sa uri ng pamumuhay natin yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung pananampalataya, at higit sa lahat, meron ba tayong nananatiling pag-ibig kay Kristo? Ang mga katangian po ng tunay na mananampalataya ay hindi nakikita sa salita lamang. Hindi mapapatunayan sa pagsasabi lamang, kundi sa isang buhay na tapat, mapagmahal, at nananatiling nakaugat kay Kristo hanggang sa dulo ng journey na ito. Sa huli po, hindi yung dami ng mga nagawa yung mahalaga, kundi tayo ba ay naging tapat? Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ba ay totoo sa ating relasyon kay Kristo? Tayo ba ay namumuhay sa pag-ibig at katapatan hanggang sa dulo? Ang lahat po ng mga katangian ng tunay na mananampalataya na ating tinalakay, hindi natin mapapanatili sa ating buhay kung hindi natin aaralin at kung hindi natin isa sa buhay ng wasto ang salita ng Diyos. Sa pagtatapos po natin, pagbulayan po natin ang sulat ni Apostol Pablo naman kay Timoteo. Pag-isipan po natin ito. Basahin po natin ito, pakinggan na bilang paalala sa atin ngayon. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan.
Sa Revised Tagalog Popular Version, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ito po yung hamon sa ating lahat. Maging tapat sa paglilingkod. Maging tapat sa pag-aaral, sa pagtuturo, at sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang katotohanan po ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating paniwalaan sa buhay at ating sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.